2:00 ng madaling araw ang tiktak ng orasan sa dingding. Payapa ang aming silid tulugan. Tanging ang marahang hilik ni Rafael ang maririnig. Ang asawa kong inakala kong mahimbing na, ang tulog 1 oras na ang nakalipas. Ngunit isang bahagyang paggalaw sa gilid ng kama ang nagpamulat sa aking mga matang kanina pa nagkukunwaring tulog sa ilalim ng makapal na kumot. Dahan-dahang gumalaw si Rafael, maingat na maingat. Bumangon siya mula sa kanyang pagkakahiga, inabot ang cellphone na nasa ibabaw ng nightstand, at naglakad ng patiyad patungo sa balkonahe ng aming kwarto. Ang sinag ng buwan na sumisilip mula sa siwang ng kurtina ay nagpakita ng kanyang matipunong anino, ang katawan ng lalaking minsan kong minahal ng patayan. Ang lalaking inangat ko ang estado mula sa isang ordinaryong staff at ginawang direktor sa isa sa mga subsidiary ng aking kumpanya. Pinatalas ko ang aking pandinig. Bumibilis ang tibok ng aking puso. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa adrenalin ng poot na unti-unting sumusunog sa aking katinuan. "Hello, mahal." Ang kanyang boses ay pabulong ngunit matalim sa aking pandinig na sanay nang maging alerto. Oo, tulog na siya. Tulog na parang kalabaw. Wala siyang kaalam-alam. May sandaling katahimikan. Bahagyang tumawa si Rafael, isang tawa na nakapandidiri. "Huwag kang mag-alala, Clarice. Ayos na ang lahat. Ang mga titulo ng lupa, ng commercial building, pati na ang mga shares sa pangunahing kumpanya. Nagawa kong pekein ang pirma niya noong nakaraang buwan. Mahusay magtrabaho ang bayaran nating notaryo. Ngayon, sa mata ng batas, halos 18% ng mga ari-arian ni Aurora ay nakapangalan na sa akin. Isa siyang tangang babae na sobrang tiwala sa kanyang asawa. Mariin kong kinagat ang aking ibabang labi hanggang sa maramdaman ko ang hapdi, tangang babae," sabi niya. 7 taon kong itinatag ang imperyo ng negosyo na pamana ng aking ama, pinalago ang mga ari-arian, at iniisip niyang ganoon ako katanga para hindi mapansin ang paggalaw ng sarili kong yaman. Bukas na ang araw, pagpapatuloy ni Rafael. Ang kanyang boses ay lalong nagiging masigla. Sinabi ko na sa kanya na may business trip ako sa Hong Kong ng 1 linggo. Samantalang lilipad tayo patungong Paris, mahal. Doon tayo magpapakasal. Pagkatapos ay magha-honeymoon tayo sa buong Europa gamit ang pera ng tangang babaeng iyon. Hindi pumatak ang aking mga luha. Kakaiba. Karaniwan, isang asawa ang madudurog kapag narinig ito, ngunit ako'y nanlamig, nanigas ang aking puso. May sakit. Ngunit natabunan ito ng labis na pagkasuklam. Oo nga pala, tungkol sa mga alahas at cash sa vault, kukunin ko lahat bukas ng umaga. Sasabihin ko sa kanyang punuin ang balanse ng priority debit card na iyon. Alam mo naman, bilyones ang limitasyon noon, di ba? Makakapag-shopping tayo hanggang sa magsawa sa Champs-Élysées. Narinig ko ang tunog ng isang malayong halik sa telepono. "I love you too, Clarissa. Konting tiis na lang. Bukas ng gabi, malaya na tayo. Paalam kahirapan. Paalam Aurora." Ang boring na workaholic. Pinatay ni Rafael ang tawag at bumalik sa loob ng kwarto. Agad kong inayos ang aking paghinga. Gumawa ng isang regular na ritmo na para bang ako'y nananaginip ng maganda. Umakyat siya sa kama, hinila ang kumot, at ang nagpasuka sa akin ay ang paghalik niya sa aking noo. "Matulog ka ng mahimbing, aking donor," pabulong niyang sinabi, halos hindi marinig, ngunit narinig ko. Noong gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Nakatitig ang aking mga mata sa madilim na kisame. Binubuo ang bawat piraso ng plano na inihanda ko na. May isang bagay na hindi alam ni Rafael. 3 buwan na ang nakalipas, nang una kong maamoy ang pabango ng ibang babae sa kanyang damit. Kumuha na ako ng isang pribadong investigador. Alam ko kung sino si Clarice, isang dating model ng men's magazine, na bangkarote at baon sa utang sa mga online loan. At tungkol sa mga ari-arian, maaaring iniisip ni Rafael na matalino siya sa panunuhol sa isang notaryo. Ngunit nakalimutan niya, ako si Aurora. Ang notaryo na sinuhulan niya ay ang aking taong pinagkakatiwalaan na umaarte lamang. Ang mga dokumentong pinirmahan ni Rafael ay hindi paglilipat ng pagmamayari, kundi isang kasulatan ng pag-amin sa utang at pagtalikod sa karapatan sa conjugal property na legal sa mata ng batas kung mapatunayan siyang nagtaksil. Hindi niya inilipat ang aking mga ari-arian sa kanyang pangalan.
Sa halip kapipirma lang niya sa kanyang sariling financial death warrant, ngunit hindi pa iyon sapat. Ang bawiin ang mga ari-arian sa legal na paraan ay masyadong malinis para sa isang taksil na tulad niya. Gusto kong maranasan niyang lumipad ng mataas, abuti ng mga ulap, at pagkatapos ay ihuhulog ko siya sa isang bangin na walang katapusan. Bukas ang kanyang palabas. Dumating ang umaga na may maliwanag na sikat ng araw, salungat sa kadiliman ng aking puso. Nauna akong gumising, naghanda ng almusal, tulad ng isang mapagmahal na asawa. Ang paboritong sinangag ni Rafael ay nakahain na sa mesa nang siya'y bumaba na may sariwang mukha, isang mukha na puno ng pagkukunwari. "Magandang umaga, mahal," bati niya, saka umupo at sinimulan ang kanyang almusal. "Wow, ang sarap. Talagang ikaw ang pinakamahusay na asawa." Ngumiti ako habang nagsasalin ng kape sa kanyang tasa. "Siyempre, may business trip ka pa sa Hong Kong ngayon. Kailangan kong siguraduhin na busog at malusog ka." Bahagyang nabilaukan si Rafael at pagkatapos ay tumawa ng alanganin. "Ah, oo, Hong Kong. Isang malaking proyekto. Baka maging abala ako. Kaya kung bihira akong mag-reply sa mga mensahe, huwag kang magagalit, ha? Naiintindihan ko, mahal. Nagtatrabaho ka naman ng husto para sa ating kinabukasan at para kay Dalisay, malambing kong sagot. Si Dalisay, ang aming nag-iisang anak na 5 taong gulang, ay natutulog pa sa kanyang silid. Mabuti na lang at hindi niya nakikita ang mapagkunwaring mukha ng kanyang ama ngayong umaga. Biglang inilapag ni Rafael ang kanyang kutsara. Naging seryoso ang kanyang mukha. Naka-activate na ang kanyang manipulative mode. "Aurora, ganito kasi. Para sa mga operasyon doon, kailangan ko ng malaking liquid na pondo. Limitado na ang company credit card dahil sa pagbabayad sa mga vendor kahapon. Pwede bang mag-transfer ka sa personal debit card ko? O kaya punuin mo ang account ko ng mga 40 milyong piso. 40 milyon. Isang napakalaking halaga para sa isang linggong business trip. Gusto niya talagang ubusin ang yaman ko bago tumakas. Tinitigan ko siya ng malalim sa mata. Walang bahid ng pagkakasala doon. Tanging kasakiman. 4 milyon? Hindi ba't masyadong malaki iyon para sa akomodasyon? May mga client entertainment, mahal. Alam mo naman, kailangan ng puhunan para makumbinsi ang mga investor. Kapag nakuha ang proyekto, babalik ang pera ng 10 beses, pangungumbinsi niya. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kamay na kagabi ay may hawak ng cellphone para tawagan ang kanyang kalaguyo. "Sige," sabi ko na may matamis na ngiti. "Mamayang tanghali, itatransfer ko. Mag-focus ka na lang sa paghahanda." Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Salamat, mahal." Pagsapit ng tanghali, nagsimulang kumilos si Rafael. Sumilip ako mula sa siwang ng pinto ng aking opisina sa bahay. Binuksan niya ang vault na ang code ay ibinigay ko sa kanya bilang isang tanda ng pekeng tiwala. Mabilis niyang kinuha ang mga tumpok ng US dollars, mga alahas na diamante na pamana ng aking ina, isang Rolex na relo, at ilang gintong bara. Inilagay niya ang lahat ng iyon sa isang maliit na itim na backpack. Pagkatapos, inilagay niya ang backpack sa loob ng isang malaking maleta na may tatak na Louis Vuitton. Tinakpan niya ang backpack ng ilang piraso ng damit na Gucci at Armani sa ibabaw para magmukha itong ordinaryong maleta ng damit. "Perpekto," bulong niya, na bahagya kong narinig. Pagsapit ng hapon, tunay ngang nag-transfer ako ng 40 milyong piso sa kanyang account. Isang notifikasyon ang pumasok sa kanyang cellphone at siya'y napasigaw sa tuwa. "Pumasok na ang pera. Ang galing mo talaga, Aurora." "Mag-ingat ka sa daan, mahal," sabi ko nang walang emosyon. Dumating ang gabi. Naligo si Rafael at naghanda. Sinabi niyang hating gabi ang lipad ng kanyang eroplano, kaya aalis siya papuntang airport ng 10:00 ng gabi. Habang naghihintay, nakipaglaro muna siya kay Dalisay hanggang sa makatulog ang bata. 9:00 ng gabi, pumasok si Rafael sa banyo para dumumi. Isang karaniwang gawin niya kapag kinakabahan. Ito na ang pagkakataon ko. 10 minuto lang. Sa puso kong kumakarera, pumasok ako sa walk-in closet. Doon, inihanda ko na ang isang maletang Louis Vuitton na eksaktong kapareho ng modelo, kulay, hanggang sa maliit na gasgas sa hawakan ay ginaya ko
Ang pagkakaiba lang ay ang laman. Binuksan ko ang totoong maleta ni Rafael. Sumalubong sa akin ang kislap ng ginto at mga tumpok ng dolyar. Nang hindi nagsasayang ng oras, isinara ko ito muli at itinago sa pinakamataas na aparador sa likod ng mga tumpok ng bed cover. Pagkatapos ay hinila ko ang peking maleta na inihanda ko. Ano ang laman? Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa aking labi. Ang laman nito ay hindi diamante o pera. Ang laman nito ay mga tumpok ng luma at maruruming duster ng aming kasambahay, mga basahan sa kusina na mamantika, ilang piraso ng ladrilyo para magkapareho ang bigat, at mga tumpok ng lumang dyaryo. Sa pinakaibabaw, naglagay ako ng isang set ng murang damit panloob ng babae na butas-butas at isang papel na may maikling mensahe. Isinara ko ang time bomb na maleta, ikinandado, at inilagay sa eksaktong pwesto kung saan naroon ang orihinal na maleta kanina. Tapos na. Makalipas ang 1 minuto, lumabas si Rafael mula sa banyo. Mukha siyang sariwa at mabango. Tiningnan niya ang maleta. Walang bahid ng hinala. Aalis na ako. Aurora, paalam niya. Kinaladkad niya ang maleta. Mabigat din pala ang dala mo. Para sa 1 linggo. Huwag mong kalimutan ang pasalubong, sabi ko. Pinipigilan ang tawang malapit ng sumabog sa aking lalamunan. Sigurado, dadalhan kita ng isang bagay na hinding-hindi mo malilimutan, sagot niya na may dobleng kahulugan. Hinalikan niya ako sa pisngi, isang halik ni Judas. Pagkatapos ay lumabas ng bahay nang may tiwala sa sarili. Kinaladkad ang maletang puno ng basura mula sa kusina na inakala niyang kayamanan para sa kanyang kinabukasan. Nakatayo ako sa pintuan, kumakaway. Nang mawala sa kanto ang sinasakyan niyang Grab, isang malawak na ngiti ang namutawi sa aking mga labi. Mag-ingat ka, mahal. Masiyahan ka sana sa Paris kasama ang mga butas-butas na duster. Pumasok ako sa bahay, ikinandado ang pinto, at nagsalin ng isang baso ng mamahaling alak. Umupo ako sa sofa, nakatingin sa orasan sa dingding. Ang biyahe papuntang airport ay aabuti ng 1 oras. Check-in at imigrasyon. Siguradong hindi nila bubuksan ang maleta hanggang sa makarating sila sa hotel sa Paris bukas. Ngunit ang una kong sorpresa ay darating ng mas maaga. Pagdating niya sa airport mamaya, darating ang aking paalam na mensahe. Nag-vibrate ang aking cellphone. Isang notifikasyon mula sa banking app. Ang bank account ng iyong asawa ay na-freeze na. Nagsimula na ang laro. Ang kapaligiran sa NAIA Terminal 3 noong gabing iyon ay medyo abala, ngunit para kay Rafael, ang mundo ay tila pag-aari nilang dalawa. Bumaba siya mula sa taxi na mayabang. Kinaladkad ang maletang Louis Vuitton na pinaniniwalaan niyang naglalaman ng kanyang kinabukasan. Sa kanyang isipan, ang maleta ay hindi lang naglalaman ng damit, kundi ang tiket tungo sa kalayaan, cash na dolyar, gintong bara, at mga diamante na sapat ang halaga para mabuhay ng marangya sa Europa sa loob ng maraming taon nang hindi na kailangang magtrabaho. Naglakad siya patungo sa International Departure Check-in Area. Doon, malapit sa isang malaking haligi, isang babaeng nakasuot ng light brown trench coat, malalaking salaming pang-araw at isang pulang bere ang naghihintay. Si Clarice. Agaw pansin ang kanyang itsura. Para siyang isang celebrity na nagdi-disguise, samantalang isa lang siyang kerida na malapit ng maging legal na asawa ng isang takas. Ang tagal mo, mahal, naglalambing na sabi ni Clarice nang lumapit si Rafael. Mahigpit niyang niyakap ang braso ni Rafael, walang pakialam sa tingin ng mga tao. Naiinip na ako. Handa na ba ang business class natin? Ngumiti ng malapad si Rafael, hinalikan ang pisngi ni Clarice. Siyempre, lahat handa na. Nakikita mo ba ang maletang ito? Tinapik ni Rafael ang maleta sa kanyang kamay nang may pagmamalaki. Ito ang susi sa ating kaligayahan. Puno ng bala. Nagningning ang mga mata ni Clarice sa likod ng kanyang salamin. Seryoso? Nadala mo lahat? Hindi ba naghinala ang tangang si Aurora? Tumawa si Rafael ng mapanlait. Ipinaghanda pa niya ako ng almusal at humalik sa kamay ko bago ako umalis. Akala niya nagtatrabaho ako ng husto para sa kanila ng anak namin. Kawawa naman. Sabay silang mahinang tumawa. Isang tawa na puno ng kababaang moral. Matapos ang maayos na proseso ng check-in at imigrasyon, dahil wala pang inireport si Aurora,
Pumasok sila sa isang exclusive lounge. Nag-order si Rafael ng isang baso ng champagne. Pakiramdam niya ay nasa itaas siya ng mundo. Ang adrenalin ng tagumpay ay nagpalasing sa kanya. Habang humihigop ng champagne, inilabas ni Rafael ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang larawan ni Aurora sa WhatsApp. Ang inosenteng mukha ng kanyang asawa na nakangiti habang yakap si Dalisay. Dati, ang mukhang iyon ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, ang mukhang iyon ay nagpapaalala lamang sa kanya ng kanyang inferiority complex dahil sa pamumuhay sa ilalim ng anino ng tagumpay ng kanyang asawa. Anong gagawin mo? Tanong ni Clarice. Nang makitang nakatitig si Rafael sa cellphone. Tatapusin ko na ang pagkukunwaring ito, sabi ni Rafael. Ayokong maghintay hanggang bukas. Gusto kong malaman niya ngayon din. Gusto kong isipin ang mukha niyang durog habang tayo ay lumilipad sa ibabaw ng mga ulap. Ngumisi ng masama si Clarice. Gawin mo, mahal, para malaman niya kung sino ang nanalo. Sumayaw ang mga daliri ni Rafael sa screen ng cellphone. Nag-type siya ng mensahe na matagal na niyang binuo sa kanyang isipan. Mga salitang idinisenyo para manakit, manginsulto at wasakin ang mentalidad ni Aurora. Nang walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang send button. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang bahay na ngayon, ay tahimik na. Nakaupo ako sa sofa sa sala na may hawak na isang baso ng pulang alak. Pinatay ko ang mga ilaw, tanging ang liwanag mula sa telebisyon na walang tunog ang nag-iilaw sa aking mukha. Nag-vibrate ang aking cellphone sa ibabaw ng marmol na mesa. Sinulyapan ko ito. Lumitaw ang pangalan ng asawa ko sa screen. Oras na. Kinuha ko ang cellphone ng mahinahon. Binuksan ang lock at binasa ang mahabang mensahe na kadarating lang. Hoy, tangang babae, para malaman mo, habang binabasa mo ito, malapit na akong lumipad. Hindi ako pupunta sa Hong Kong. Pupunta ako sa Paris kasama si Clarice, isang babaeng mas kayang magpasaya sa akin kaysa sa iyo na matigas at boring. Mula ngayon, hinihiwalayan na kita. Huwag kang umasang babalik pa ako. Ang yaman mo, kinuha ko na lahat. Tingnan mo ang vault mo na walang laman. Mga titulo, cash, alahas, lahat nasa kamay ko na. Dito sa maletang dala ko. Ang mga bank account mo, naubos ko na rin. Akala mo matalino ka? Dahil may kumpanya ka? Isa ka lang kaawa-awang mahirap na babae ngayon. Paalam, Aurora. Masiyahan ka sa bago mong buhay bilang isang mahirap na byuda. Ako at si Clarice ay mabubuhay na parang hari at reyna sa Europa gamit ang pera mo. Binasa ko ang mensahe ng isang beses, pagkatapos ay 2 beses, walang luha, walang pagwawala. Ang mayroon lang ay isang matinding pagkakatuwa. Talagang may tiwala siya sa sarili. Talagang iniisip niyang nanalo na siya. Iniisip ni Rafael na ihahagis ko ang cellphone na ito sa dingding. Sisigaw, iiyak, at tatawagan siya habang nagmamakaawa. Gusto niyang panoorin ang drama na iyon. Ngunit ako ay isang chess player, hindi isang artista sa teleserye. Gamit ang mga daliring hindi nanginginig, nag-type ako ng isang maikling tugon. Pinili ko ang pinakamalawak na ngiting emoticon. Isang dilaw na mukha na may naniningkit na mga mata at kitang-kita ang ngipin. Okay, magsaya kayo. Iyon lang, 3 salita at isang simbolo na kumakatawan sa pagkamatay ng kanyang ego mamaya. Pagkatapos pindutin ang send, agad kong binuksan ang contacts app. Hinanap ko ang numero ni Ginoong Reyes, ang priority bank manager na namamahala sa lahat ng aking corporate at personal accounts. Hello? Ma'am Aurora, gabi na po, may maipaglilingkod po ba ako? Magalang ang boses ni Ginoong Reyes. Ginoong Reyes, pasensya na sa abala. Gusto kong i-activate ang Security Protocol Level 1 na pinag-usapan natin noong nakaraang linggo, sabi ko nang walang emosyon. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Alam na alam ni Ginoong Reyes kung ano ang ibig sabihin noon. Sigurado po ba kayo, ma'am? Ito po ay mag-freeze sa lahat ng access ng supplementary cards na nakapangalan kay Sir Rafael, kasama na ang priority debit card na kalalagay nyo lang ng limit at ibablock ang kanyang mobile banking access. Ang mga assets ay totally locked. Gawin mo ngayon, Ginoo. Ngayon din. At isa pa, i-report ninyo ang kanyang mga credit card bilang ninakaw para kung susubukan niyang gamitin sa ibang bansa,
lulunukin ng machine o hahawakan siya ng security. Opo ma'am, pinoproseso ko na po, ayos na po. Lahat ng access ni Sir Rafael ay paralisado na simula ngayon. Salamat, Ginoong Reyes. Magandang gabi. Pinatay ko ang tawag, lalo pang lumawak ang aking ngiti. Sa himpapawid, hawak ni Rafael ang isang financial time bomb. Bumalik tayo sa airport lounge. Kumunot ang noo ni Rafael nang dumating ang sagot ni Aurora. Okay, magsaya kayo. Tiningnan ni Rafael ang screen ng kanyang cellphone nang may pagkalito. Bakit ganito lang? Bulong niya. Bakit? Nagalit ba? Tanong ni Clarice na sabik na lumapit. Hindi. Nagpadala pa siya ng ngiting emoticon at sinabing, magsaya kayo, sagot ni Rafael na may tono ng hindi paniniwala. Hindi siya nagmura, hindi tumawag. Humalakhak si Clarice. Ang kanyang tawa ay matinis na ikinalingon ng ilang tao. Siguradong na-shock yan. Nag-short circuit ang utak niya o hindi pa niya tinitingnan ang vault. Akala niya siguro nagbibiro ka. Mahal, hayaan mo na. Mamaya, kapag nalaman niyang walang laman ang vault at zero na ang bank account niya, doon na siya mababaliw. Sinubukan ni Rafael na i-rationalize ang sitwasyon. Tama si Clarice. Baka akala ni Aurora ay isang prank ito o sobrang nabigla siya kaya hindi makapag-react ng normal. Kakaibang babae talaga. Hayaan na nga. Ang mahalaga ay malaya na tayo. Narinig ang boarding call para sa mga pasahero ng business class. Tumayo sila. Kinaladkad ni Rafael ang maleta na may pag-aari. Hindi niya pinahintulutan ang porter na dalhin ito. Ito ang buhay ko, isip niya. Naglakad sila patungo sa gate. Habang dumadaan sa mga petugas na sumusuri ng tiket, nakaramdam si Rafael ng kaunting kaba. Takot na baka nag-report na si Aurora sa pulis. Ngunit ngumiti lang ang petugas at pinapasok sila. Nakahinga ng maluwag si Rafael. Ligtas. Nagtagumpay talaga ako. Sa loob ng eroplano, umupo sila sa mga upuan na maaaring gawing kama. Lumapit ang isang flight attendant na nag-aalok ng inumin. Welcome. Nag-order ulit si Rafael ng champagne. Para sa ating bagong buhay, sabi ni Rafael. Itinaas ang kanyang baso kay Clarice. Para sa mga bagong Hermes bags at shopping sa Paris, sagot ni Clarice, sabay kindat. Nagsimulang gumalaw ang eroplano patungo sa runway. Tumingin si Rafael sa bintana, pinapanood ang mga kumikinang na ilaw ng Maynila na unti-unting lumalayo habang umaangat ang eroplano. Pakiramdam niya ay isa siyang hari na iniiwan ng kanyang luma at gumuho ng kaharian para magtayo ng bagong palasyo. Paalam Maynila, paalam Aurora, bulong niya. Hindi niya alam na ang mga card sa kanyang wallet ay mga piraso na lang ng plastik na walang silbi. Hindi niya alam na ang maleta sa compartment sa itaas ng kanyang ulo ay naglalaman ng mga luma at mabahong duster. Hindi niya alam na ang babaeng tinawag niyang tanga ay kalmadong nakaupo sa bahay, minomonitor ang kanilang bawat galaw at naghahandang pakawalan ang mga asong mangangaso pagdating nila doon. Ipinikit ni Rafael ang kanyang mga mata, iniisip ang sarili na naglalakad sa Champs-Élysées, pumapasok sa isang Louis Vuitton boutique at binibilhan si Clarice ng lahat ng gusto nito gamit ang platinum debit card ni Aurora. Ang imahinasyong iyon ay napakaganda, napakatotoo, mahal, bulong ni Clarice sa tabi niya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Rafael. Pagdating natin sa Paris, didiretso tayo sa 5-star hotel na iyon, di ba? Gusto kong magpaspa. Masakit ang buong katawan ko. Kahit ano para sa iyo, aking reyna. Mayroon tayong 40 milyong piso sa card at milyon-milyong dolyar sa maleta. Kahit bilhin mo pa ang Eiffel Tower, susubukan kong ibigay. Biro niya. Nagtawanan ulit sila. Ang kanilang huling tawa bago ang bagyo. Tinusok ng eroplano ang madilim na ulap ng gabi. Dala ang 2 sakim na tao patungo sa isang tadhana na isinulat muli ng isang nasaktang asawa. Sa ibaba, unti-unting naglaho ang Maynila. Ngunit ang paghihiganti ni Aurora ay kasisimula palang lumipad. Mas mabilis pa kaysa sa eroplanong iyon. Naghihintay sa kanila sa Paris na may nakamamatay na ngisi. Sa bahay, inilapag ko ang baso ng alak na wala ng laman. Nagtungo ako sa silid. Hinalikan ang noo ng aking anak na mahimbing na natutulog. Umalis na ang tatay mo, anak, pabulong kong sinabi.
Pinili niya ang daan tungo sa kanyang pagkawasak. Mula bukas, itatayo natin ang sarili nating kaharian. Walang mga parasito, walang mga taksil. Bumalik ako sa master's bedroom. Tiningnan ang bakanteng bahagi ng kama ni Rafael. Malamig. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Ngayong gabi, nararamdaman kong mainit. Ang sakit ng puso ay naroon pa rin. Ngunit ang pananabik na makita ang kanilang pagbagsak ay mas nangingibabaw. Hindi na ako makapaghintay sa panic call na iyon. Hindi na ako makapaghintay na marinig ang ungal ng isang leon na magiging isang huni ng isang dagang naipit. Ang Paris ang magiging tahimik na saksi, hindi ng kanilang pag-ibig, kundi ng kanilang katangahan. At ako, si Aurora, ay manonood ng palabas mula sa pinakaharap na upuan, kahit na libu-libong kilometro ang layo. Dahan-dahang dumampi ang mga gulong ng eroplano sa runway ng Charles de Gaulle Airport sa Paris. Ang bahagyang yugyog sa paglapag ay parang pambungad na palakpak para sa bagong buhay na inaasam ni Rafael. Sa tabi niya, nag-inat si Clarice. Tinanggal ang kanyang silk eye mask at tiningnan si Rafael na may ngiti ng tagumpay. "Nandito na tayo, mahal," bulong ni Clarice. Ang amoy ng kalayaan. Tumango si Rafael, inayos ang kwelyo ng kanyang damit. At ang amoy ng kayamanan. "Halika na." Naghihintay na ang Paris sa kanyang reyna. Bumaba sila ng eroplano na taas noo. Ang malamig na hangin ng taglagas sa Paris ang sumalubong sa kanilang balat paglabas ng terminal. Ngunit para kay Rafael, ang hangin ay kasing init ng yakap ng pera. Sa buong proseso ng imigrasyon at pagkuha ng bagahe, hindi binitawan ni Rafael ang hawakan ng Louis Vuitton na maleta. Tinanggihan niya ang tulong ng porter at ng mga staff. Inalagaan niya ang maleta na parang iyon ang kanyang puso. Ang kabalintunaan ay iyon nga ang naglalaman ng kanyang pagkawasak. "Diretso na ba tayo sa hotel?" tanong ni Clarice habang nakapila sila sa executive taxi. "Siyempre, Lemuries, nakaharap sa Tuileries Garden. Nagpa-reserve na ako ng pinakamagandang suite." Mayabang na sagot ni Rafael. "Pagkatapos, bubuksan natin ang kayamanang ito. Maliligo tayo sa pera at mag-shopping hanggang magsara ang mga tindahan." Sumakay sila sa isang makintab na itim na Mercedes taxi. Sa buong biyahe sa siyudad ng Paris, abala si Clarice sa paggawa ng mga story sa social media na sinadya niyang itago mula sa mga mutual friends nila ni Aurora. Ngunit nakalimutan niyang si Aurora ay may mga mata kahit saan. Si Rafael naman ay nakangiti lang habang pinagmamasdan ang Eiffel Tower sa malayo, pakiramdam niya ay nasakop na niya ang mundo. Pagdating sa marangyang 5-star hotel, isang unipormadong bellboy ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Ang isang dambuhalang chandelier na kristal sa lobby ay sumasalamin sa kintab ng marmol na sahig. Naglakad si Rafael patungo sa reception desk nang may tiwala sa sarili. Samantalang si Clarice ay umupo sa isang velvet na sofa, nagkukunwaring abala sa kanyang cellphone para magmukhang isang socialite. "Bonjour, monsieur. May I help you?" Magalang na bati ng babaeng receptionist sa Ingles na may matinding French accent. "May reservation ako sa pangalan ni Rafael Pratama, Presidential Suite." Mayabang na sabi ni Rafael habang inilalagay ang kanyang pasaporte sa mesa. Saglit na nag-type ang receptionist sa kanyang computer. "Oui, Monsieur Pratama. Para po sa deposit at full payment ng kwarto para sa isang linggo, maaari ko po bang mahiram ang inyong credit card?" Siyempre, inilabas ni Rafael ang isang makintab na itim na priority debit card. Ang card na pinaniniwalaan niyang naglalaman ng 40 milyong piso na transfer ni Aurora kahapon. Iniabot niya ito ng may estilo. Ipinasok ng receptionist ang card sa machine. Sandaling katahimikan. Beep. Isang pulang ilaw ang umilaw. Kumunot ang noo ng receptionist. Sinubukan ulit. Beep. Pulauli. "Pumanin, monsieur." "Decline po ang card." Magalang niyang sabi. Ngunit bahagyang nagbago ang kanyang tingin. Tumawa ng bahagya si Rafael. Isang pilit na tawa. Imposible. Priority card yan na walang limit. Baka sira ang machine ninyo o mahina ang koneksyon. Subukan mo ulit." Sinubukan ng babae sa pangatlong beses. Pareho pa rin ang resulta. Declined pa rin, monsieur. Ang nakalagay po ay pick-up card. Dapat po itong i-hold for security reasons. Pero dahil bisita po kayo, ibabalik ko na lang. May iba pa po ba kayong card?
Nagsimulang mamasa ang mukha ni Rafael. Ramdam niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod. Ito ay siguradong system error ng bangko sa Pilipinas. Mga walang kwentang bangko, bulong niya. Gamitin mo ito. Inilabas ni Rafael ang kanyang personal na platinum credit card na isang supplementary card mula sa pangunahing account ni Aurora. Beep, declined. Inilabas ni Rafael ang pangatlong card. Declined. Humahaba na ang pila sa likod ni Rafael. Ang ibang mga bisita na mararangya ang kasuotan ay nagsimulang magbulungan at tumingin sa kanya ng may pangmamaliit. Isang tingin na parang nagsasabing, sino itong pulubing Asyano na nagpapanggap na mayaman? Si Clarice, na napansin na ang sitwasyon, ay agad na lumapit. Anong nangyayari, mahal? Bakit ang tagal? Nakakahiya sa mga tao, bulong niya na may inis. Lahat ng card, error. Lintik! Pabulong na sabi ni Rafael. Nagpapanik. Dala mo ba ang credit card mo? Gamitin mo muna ang sayo. Papalitan ko ng cash pagbukas natin ng maleta. Milyon-milyong dolyar ang nasa maleta. Huwag kang mag-alala. Inirapan siya ni Clarice. Ano ka ba? Sabi mo handa na lahat. Nakasimangot. Inilabas ni Clarice ang sarili niyang credit card. Isang card na may saktong limitasyon na pinakaiingat-ingatan niya. Sa kabutihang palad, gumana ang card ni Clarice para sa deposito ng isang gabi. Isang gabi lang, monsieur? Tanong ng receptionist. Oo, isang gabi muna. Bukas, cash ko babayaran ang natitira. Sigaw ni Rafael, sinunggaban ang susi ng kwarto at marahas na hinila ang kamay ni Clarice. Ang kanyang amor propyo ay winasak sa marangyang labi na iyon. Naglakad sila patungo sa elevator ng tahimik. Ang galit ay bumabalot kay Clarice. Pinahiya mo ako, sabi ni Clarice nang magsara ang pinto ng elevator. Sabi mo direktor ka, pero lahat ng card mo declined? Baka alam na ni Aurora. Imposible, mabilis na tanggi ni Rafael. Kahit na nagsisimula na siyang magduda. Baka system maintenance lang o blinak lang ni Aurora ang mga card. Hindi niya alam ang tungkol sa cash at ginto sa maleta. Yon ang pinakamahalaga. Mas malaki ang halaga noon kaysa sa mga lintik na card na to. Pagdating sa marangyang suite, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Rafael na hangaan ang tanawin ng Eiffel Tower mula sa bintana. Agad niyang inihagis ang Louis Vuitton na maleta sa ibabaw ng king-size na kama. Patunayan natin, sabi ni Rafael na humihingal. Tumingin siya kay Clarice. Makikita mo ang bundok ng pera at ginto. Magsisisi ka sa pagrereklamo mo kanina. Nag-cruise ng braso si Clarice. Sige, buksan mo. Ngayon na. Nanginginig ang kamay ni Rafael habang pinipihit ang kombinasyon ng kandado. Click! Bumukas ang isang kandado. Click! Bumukas ang kabila. Kumakabog ang puso ni Rafael. Iniisip ang kislap ng ginto na magpapakalma sa kanyang kaluluwa. Sa isang madramang kilos, hinila niya ang zipper at binuksan ng maluwag ang maleta. Voila! Natigil ang kanyang salita sa lalamunan. Nanlaki ang kanyang mga mata, halos lumuwa. Huminto ang kanyang hininga na parang may hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanya. Katahimikan. Ang marangyang kwarto ay napuno ng katahimikan. Tanging ang tiktak ng orasan sa dingding ang maririnig. Sa loob ng maleta, walang tumpok ng berdeng dolyar, walang kislap ng gintong bara, walang mga kahon na pelos na naglalaman ng mga diamante. Ang mayroon lang ay mga tumpok ng maruruming damit. Lumapit si Clarice, nanliit ang mga mata. Ano to? Si Rafael ay natigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang laman ng maleta. Hinila niya ang isang piraso ng kupas na damit na may butas sa kilikili. Ito ay isang lumang duster ni Manang Lorna, ang kanilang kasambahay. Hinila niya ang isa pang tela. Isang basahan sa kusina na may mga mantsa pa ng mantika at tuyong sarsa. Ang amoy ay masim. Ang amoy ng lumang pawis at pampalasa ay agad na kumalat sa loob ng mabangong kwarto ng hotel. Sa ilalim ng tumpok ng mga duster at basahan, may ilang piraso ng pulang ladrilyo na binalot sa lumang dyaryo. Ang pabigat na nagparamdam sa kanya na kapani-paniwala ang bigat ng maleta. Nasaan ang pera? Tumaas ang boses ni Clarice. Rafael, nasaan ang pera? Hinalughog ni Rafael ang laman ng maleta na parang isang baliw. Inihagis niya ang mga lumang duster sa sahig,
Hinalungkat ang mga lumang dyaryo, naghahanap ng isang lihim na compartment na wala naman. Hindi maaari, bulong ni Rafael. Ang kanyang mukha ay putlang-putla na parang bangkay. Ako mismo ang naglagay. Nakita ko, ang ginto, ang pera, tapos ay may napansin ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng maleta, sa ilalim ng tumpok ng basura, may isang kulay rosas na sobre na mabango. Sobrang salungat sa nakapandidiring laman ng maleta. Nanginginig, binuksan ni Rafael ang sobre. Sa loob nito ay isang litrato at isang piraso ng papel. Ang litrato ay isang selfie ni Aurora na matamis na nakangiti habang hawak ang mga tumpok ng dolyar at ang kuwintas na diamante na dapat sanay nasa maleta. At ang sulat sa papel ay isinulat sa magandang gintong tinta. Hello, mahal kong dating asawa. Kumusta ang Paris? Maganda ba? Sana magustuhan mo ang bago kong koleksyon ng mga duster para sa taglagas. Mga luma yan, ni Manang Lorna, na itatapon na sana, pero naisip ko, mas bagay sa'yo at sa paborito mong kabit kaysa sunugin. Akala mo hindi ko alam. Akala mo tanga ako. Pinagpalit ko ang maleta habang tumatae ka, Rafael. Habang abala ka sa pagtatapon ng dumi mo, tinapon ko rin ang sarili kong dumi ikaw mula sa buhay ko. Masiyahan ka sa Paris nang walang ni isang kusing. Patay na ang mga card mo, zero na ang yaman mo. At oo nga pala Clarice, sana mahilig ka sa mga lalaking mahirap dahil si Rafael ngayon ay mas mahirap pa kaysa sa pulubi sa kanto ng EDSA. Maligayang pagiging mga palaboy sa ibang bansa. Nagmamahal. Aurora, ang tunay na may-ari ng iyong yaman. Nahulog ang papel mula sa kamay ni Rafael. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa makapal na karpet ng sahig, napapaligiran ng mga butas-butas na duster at basahan sa kusina. Rafael! Ang sigaw ni Clarice ang bumasag sa katahimikan. Sinunggaban ng babae ang papel. Binasa ito. At pagkatapos ay ibinato ang kanyang handbag sa mukha ni Rafael. Gago kang manloloko. Tanga, bobo, sumigaw si Clarice. Pinaghahampas si Rafael ng kanyang bag. Sabi mo mayaman ka. Sabi mo nakuha mo na lahat. Basura lang pala ang dala mo. Nasa Paris tayo, Rafael. Nasa Paris na walang pera. Sapat lang ang card ko para sa isang gabi dito. Anong kakainin natin bukas? Paano tayo uuwi? Hindi sumagot si Rafael. Nakatitig lang siya sa tumpok ng mga ladrilyo. Gumuho ang kanyang mundo. Ang kisame ng hotel ay parang bumagsak sa kanya. Naalala niya ang ngiti ni Aurora kaninang umaga, ang paghalik niya sa kamay nito. Ang sinangag. Magsaya kayo, ang mensahe ni Aurora. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi iyon isang pagbati. Iyon ay isang hatol na kamatayan. Sa labas ng bintana, kumikinang ng maganda ang Eiffel Tower. Tila pinagtatawanan ang dalawang tangang tao na kadarating lang mula sa tuktok ng mundo patungo sa pinakailalim ng impyerno sa loob lamang ng ilang minuto. Ang unang gabi sa Paris na dapat sana'y puno ng pagnanasa at karangyaan ay naging isang suntukan na walang referee. Ang presidential suite sa Hotel Le Meurice ay magulo na ngayon, hindi dahil sa pag-iibigan, kundi dahil sa digmaan. Manloloko kang hayop ka, sigaw ni Clarice. Paus na ang kanyang boses dahil 2 oras na siyang walang tigil sa pagmumura. Inihagis ni Clarice ang unan, maliit na plorera, hanggang sa menu ng room service kay Rafael na nakasulok sa sofa. Ang dating mayabang na mukha ni Rafael ay gusot na ngayon. May pulang gasgas sa kanyang pisngi, bakas ng kuko ni Clarice nang mag-agawan sila sa wallet para tingnan ang natitirang cash na iilang 100,000 piso at ilang barya lang pala ng euro. Clarice, kumalma ka muna. Kailangan nating mag-isip ng maayos. Pagtatanggol ni Rafael, itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi mababago ng pagmumura ang laman ng maleta. Mag-isip ng maayos? Humalakhak si Clarice. Ang luha ng galit ay nagpatakbo ng kanyang maskara, kaya't mukha siyang multo. Kinaladkad mo ako sa ibang bansa. Nangako ng matatamis na bibili ng Hermes bag, maglilibot sa Europa. Pero basura lang pala ang dala mo. Alam mo, Rafael, iniwan ko ang dati kong sugar daddy para sa'yo. Itinaya ko ang lahat dahil akala ko nagtagumpay ka sa panloloko sa asawa mo. Ikaw pala ang naloko ng husto. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Rafael. Naloko ng husto.
Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Ang imahe ng nakangiting si Aurora habang inaabot sa kanya ang maleta ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Gaano siya katanga, gaano siya naging kampante sa pag-aakalang si Aurora ay isang simpleng may bahay na walang alam. Si Aurora ay isang negosyante. Sanay siyang bumasa ng kilos ng kalaban at si Rafael, ang sarili niyang asawa, ang pinakamadaling basahin. Mayroon pa tayong tiket pa uwi, di ba? Biglang tanong ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asa. Tingnan mo ang email mo. Tiket pa uwi. Agad na kinapa ni Rafael ang kanyang bulsa para sa cellphone. Sinubukan niyang buksan ang email confirmation ng flight, ngunit tila ayaw siyang iwan ng kamalasan. Lintik, sabi ni Rafael. Bakit? Huwag mong sabihing kinansela ang tiket natin? Nanginginig ang boses ni Rafael. Kadarating lang ng notifikasyon. Ang pagbili ng tiket ay kinansela ng pangunahing cardholder dahil sa hinala ng pandaraya. Si Aurora, kinansela niya ang tiket natin pauwi. Napasigaw ng malakas si Clarice at bumagsak sa sahig. Humagulgol siya habang pinapalo ang mamahaling karpet. Natrap sila sa ibang kontinente. Walang pera, walang tiket pauwi. At bukas ng umaga, kailangan na nilang umalis sa hotel na ito dahil ang deposito mula sa credit card ni Clarice ay sapat lang para sa isang gabi. Dumating ang umaga sa Paris na may kulay abong langit, na tila nakikiramay sa sinapit ng dalawang sakim na ito. Alas 11 ng umaga, tumunog ang telepono sa kwarto. Ipinaalala ng receptionist ang oras ng checkout. May kabigatan sa kanilang mga paa, lumabas sina Rafael at Clarice ng kwarto. Kumakalam ang kanilang mga tiyan. Hindi pa sila kumakain mula pa noong nasa eroplano sila. Ang gutom ay nagsimulang kumain sa kanilang katinuan, nag-iwan ng isang primal na instinct para mabuhay. Kinaladkad ni Rafael ang Louis Vuitton na maleta. Itinapon na niya ang laman nito. Ang mga ladrilyo at basahan ay iniwan niya sa basurahan ng banyo. Ngayon, ang maleta ay walang laman. Kasinggaan ng kanyang dignidad. Dala-dala pa rin niya ito dahil iyon na lang ang natitirang mahalagang bagay. Umaasang maibebenta ito sa isang flea market. Sa lobby, ang dating magiliw na tingin ng receptionist ay naging malamig na ngayon. Ang susi ng kwarto, "Monsieur," sabi niya nang walang ngiti. Matapos ang proseso ng pag-aayos ng papeles, itinulak sila palabas ng umiikot na pinto ng hotel, pabalik sa malamig na bangketa ng Paris. Ang hangin ng taglagas na tumatagos sa buto ang sumalubong sa kanila. Ipinulupot ni Clarice ang kanyang manipis na trench coat. Nanginginig siya hindi lang sa lamig, kundi sa takot. "Ano na ngayon?" tanong ni Clarice. "Gutom na ako, Rafael. Gusto kong kumain." "Gutom din ako, Clarice." "Huwag kang mag-inarte," sigaw ni Rafael. Ang stress ay nag-alis ng kanyang pasensya. "Halika, maghanap tayo ng libreng wifi. Kailangan kong tawagan si Aurora. Siya lang ang tanging paraan." "Hihingi ka ng tulong sa kanya? Wala ka bang hiya?" Pang-uuyam ni Clarice. "Wala akong pakialam sa hiya. Gusto mo bang mamatay sa lamig dito at maging palaboy?" Naglakad sila sa Rue de Rivoli. Ang mga pastry shop ay nagpapakita ng mga croissant at makaron sa kanilang mga salamin na nagpatulo ng kanilang laway. Ngunit hanggang lunok lang sila. Ang mga taong dumadaan ay nakaistilong damit, nagtatawanan at nag-enjoy sa buhay. Pakiramdam ni na Rafael at Clarice ay para silang mga dayuhang itinapon. Sa wakas, nakahanap sila ng isang pampublikong parke na may libreng wifi. Umupo si Rafael sa isang malamig na bangko. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang WhatsApp. Nandoon pa rin ang pangalan ng asawa ko. Dati gusto niya itong burahin, ngunit ngayon, ang pangalang iyon ang kanyang tanging pag-asa. Pinindot ni Rafael ang video call button. Nagri-ring. Nagri-ring. Halos lumabas ang puso ni Rafael. "Sagutin mo." "Aurora." "Pakiusap, sagutin mo." Biglang nagbago ang screen. Lumitaw ang mukha ni Aurora. Nakaupo siya sa kanyang malaking upuan sa opisina na nakasuot ng isang eleganteng puting blazer. Sa likod niya ay tanawin ng mga skyscraper ng Makati. Mukha siyang makapangyarihan, maganda, at ang pinakamasakit para kay Rafael, napakasaya. "Hello, dating asawa," sabi ni Aurora ng walang emosyon.
Walang galit sa kanyang boses, tanging isang nakakatakot na katahimikan. Kumusta ang Paris? Nasiyahan ka ba sa pamimili? Aurora, basag ang boses ni Rafael. Halos maiyak na siya. Aurora, tulungan mo ako. Tulungan mo kami. Na-stranded kami. Hindi gumagana ang mga card. Kinansela ang tiket pa uwi. Wala kaming ni isang kusing. Hindi pa kami kumakain. Sa screen, dahan-dahang humigop ng kape si Aurora. Ah, ganoon ba? Sayang naman. Narinig ko pa naman na masarap daw ang escargot diyan. Aurora, huwag kang magbiro. Seryoso ito. Pagmamakaawa ni Rafael. Ibinaba niya ang kanyang boses. Itinapon ang kanyang ego. Patawarin mo ako, Aurora. Nagkamali ako. Naging tanga ako. Humihingi ako ng tawad sa pagtataksil ko sa'yo. Pakiusap, magpadala ka lang ng kaunting pera para makabili kami ng tiket pa uwi. Pangako, babayaran ko pagdating sa Maynila. Luluhod ako sa paanan mo. Si Clarice sa tabi ni Rafael ay lumapit din sa screen. Ang kanyang mukha ay nagmamakaawa. Ma'am Aurora, tulungan niyo po kami, ma'am. Nagkamali po ako. Tumawa si Aurora. Isang tawa na malutong ngunit matalim. Nakakatuwa kayong dalawa. Kahapon, tinawag niyo akong tangang babae. Ngayon nagmamakaawa kayo na parang mga basang sisiw, sabi ni Aurora. Tumalim ang kanyang tingin. Makinig ka, Rafael. Hiwalay na tayo sa mata ng Diyos nang sabihin mo ang talak sa akin sa pamamagitan ng text. Sa batas, inaayos na ng abogado ko. Kaya wag mo na akong tawaging asawa. Pero, Aurora, mamamatay ako dito. Problema mo na yan, mabilis na putol ni Aurora. Abala ako. Nagpapalago ako ng kumpanya. Nagpapalawak ng negosyo na matagal nang nahadlangan dahil masyado akong abala sa pag-aalaga ng isang spoiled na asawang tulad mo. Ngayon, wala nang pabigat na nagngangalang Rafael. Lumilipad ang kumpanya ko. Ine-enjoy ko ang yaman ko, mag-isa kasama ang anak ko, walang mga parasito. Aurora, kahit para na lang kay Dalisay, sinubukan ni Rafael na gamitin ang kanyang huling baraha, ang kanilang anak. Tumigas ang mukha ni Aurora. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko gamit ang marumi mong bibig. Nasabi ko na kay Dalisay na ang tatay niya ay nagpunta sa malayo at baka hindi na bumalik dahil pinili niya ang maling daan. Ayos lang siya. Masaya siya kahit wala ang isang ama na nagnanakaw ng pera ng kanyang ina. Aurora, tama na, Rafael. Masiyahan ka sa bakasyon mo. Gusto mong maging palaboy sa Paris? Sige, iyan ang nararapat na parusa para sa isang lalaking pinapakain ang kanyang kabit gamit ang pera ng kanyang asawa. At para sa iyo, Clarice, tiningnan ni Aurora ng diretso si Clarice sa pamamagitan ng screen. Sayo na, si Rafael. Buong-buo na siyang sayo. Libre, walang yaman, walang posisyon, walang dignidad. Masiyahan ka sa basurang ninakaw mo. Click. Naputol ang tawag. Tinitigan ni Rafael ang screen ng cellphone na bumalik sa home screen. Walang laman. Ang kanyang huling pag-asa ay winasak ng walang awa. Hinayaan niya talaga tayong mamatay. Bulong ni Clarice. Putlang-putla ang kanyang mukha. Nagsimula nang lumubog ang araw. Nagsimula nang umilaw ang mga ilaw sa kalye. Lalong lumamig ang hangin. Lalong kumalam ang kanilang mga tiyan sa gutom. Tumayo sila mula sa bangko. Hindi alam kung saan pupunta. Ibenta mo ang maletang yan, biglang sabi ni Clarice. Maghanap tayo ng segunda manong tindahan. Orihinal yan, di ba? Siguradong may bibili. Nagkaroon ng kaunting pag-asa si Rafael. Tama. Ang LV na maletang ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Kung maibebenta agad, baka magkapera sila para sa pagkain at isang murang hotel. Naglakad sila, naghahanap ng isang luxury second-hand shop o isang pawn shop. Matapos maglakad ng halos 2 kilometro, nakahanap sila ng isang vintage shop na bukas pa. Pumasok si Rafael nang may tiwala sa sarili, inilagay ang maleta sa mesa. Gusto kong ibenta ito. Orihinal na Louis Vuitton, sabi ni Rafael sa pautal-utal na Ingles. Sinuri ng may-ari ng tindahan, isang matandang lalaki na nakasalamin ang maleta. Tiningnan niya ang serial number, kinapa ang materyales, at sinuri ang hawakan. Umiling ang matanda. Paumanhin, monsieur.
Hindi ko ito maaaring tanggapin. Bakit? Orihinal ito. Binili ko sa Greenbelt, sigaw ni Rafael. Nagpapanik. Maaaring orihinal, sagot ng lalaki na may French accent. Ngunit sira ang hawakan, barado ang mga gulong, at may malaking gasgas sa ilalim. Pangit ang kondisyon. Bukod pa riyan, luma na ang modelong ito at hindi na masyadong hinahanap. Hindi kami bumibili ng basura. Basura. Ang salitang iyon ulit. Pinalayas sila noong gabing iyon sa ilalim ng magandang Pont-Neuf Bridge. 2 Pilipino ang nakaupo, magkatalikuran. Yakap ni Rafael ang kanyang walang lamang maleta na hindi na ibenta. Tahimik na umiiyak si Clarice dahil naubos na ang kanyang mga luha. Sa kabilang ilog, isang cruise ship sa Seine River ang dumaan na may kumikinang na mga ilaw at tunog ng party. Ang mga tao ay nagsasayawan, kumakain ng masarap at nagtatawanan. Samantalang sina Rafael at Clarice, ang direktor at ang modelo, ay opisyal ng mga palaboy sa isa sa pinakamahal na lungsod sa mundo. Malakas na kumalam ang tiyan ni Rafael, bumasag sa malungkot na katahimikan. Galit ako sa'yo, Rafael. Mahinang bulong ni Clarice sa gitna ng malamig na hangin. Galit din ako sa sarili ko, sagot ni Rafael sa kanyang isipan. Ipinikit ang kanyang mga mata. Umaasang isa lang itong masamang panaginip, ngunit ang lamig sa kanyang balat ay sobrang totoo para itanggi. 3 araw. 3 araw nang namumuhay sina Rafael at Clarice bilang mga palaboy sa mga lansangan ng Paris. Ang lungsod na tinaguriang pinakaromantiko sa buong mundo ay naging isang bukas na bilangguan na nagpapahirap sa kanila. Wala nang mamahaling pabango sa kanilang mga katawan. Pinalitan na ito ng amoy ng maasim na pawis na may halong alikabok. Ang mga branded na damit na suot nila nang umalis, ang silk na polo ni Rafael at ang bodycon dress ni Clarice, ay mukha ng katawa-tawa, gusot, marumi, at hindi kayang labanan ang lamig ng hangin ng taglagas na tumatagos sa buto. Masakit na ang tiyan ni Rafael. Ang kanyang gutom ay hindi na simpleng pagkalam, kundi isang pisikal na sakit na nagpapahilo sa kanya. Sa tabi niya, si Clarice ay nakasandal sa mamasa-masang pader ng isang istasyon ng metro. Putlang-putla ang kanyang mukha, bitak-bitak ang kanyang mga labi. Ang babaeng dati ay laging mukhang sariwa dahil sa milyon-milyong halaga ng pagpapaganda ay para na ngayong isang lokal na pulubi. Kailangan kong kumain, Rafael, daing ni Clarice. Mahina na ang kanyang boses, wala nang lakas para magmura. Gawin mo ang dapat gawin ng isang lalaki. Napalunok si Rafael ng mapait na laway. Ang kanyang dignidad bilang isang dating direktor ay matagal na niyang isinuko para mabuhay. Kahapon, sinubukan niyang ibenta ang kanyang mamahaling relo sa mga dumadaan, ngunit inakala nilang ito ay ninakaw o peke at iniiwasan siya. Ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian. Tumayo si Rafael na nanginginig ang mga binti. Naglakad siya patungo sa isang boulangerie o panaderya sa kabilang kalsada. Ang amoy ng mainit at bagong lutong tinapay ay kumalat sa hangin, tumusok sa kanyang ilong at nagpatulo ng kanyang laway. Nakita niya ang isang turista na katatapos lang kumain at iniwan ang tray sa mesa sa labas. Mayroon pang kalahating piraso ng sandwich at tira ng malamig na kape doon. Sa isang mabilis na kilos na parang magnanakaw, sinunggaban ni Rafael ang tirang sandwich. "Hoy! Alis dyan!" Sigaw ng isang waiter na nakakita sa kanya. Winawagayway ang isang serbilyeta na parang nagtataboy ng langaw. Tumatakbo si Rafael pabalik kay Clarice. Yakap-yakap ang piraso ng tinapay na kinagatan na ng iba, na para bang iyon ay isang gintong bara. Heto, inabot ni Rafael ang tinapay kay Clarice. Tiningnan ni Clarice ang tinapay nang may pandidiri. "Tira-tira ito, Rafael. Binibigyan mo ako ng basura. Kainin mo o mamatay ka sa gutom," sigaw ni Rafael. Sumabog ang kanyang emosyon. Siya mismo ay kinagat ang dulo ng tinapay nang may kasakiman, wala nang pakialam sa kalinisan. Nang makita ni Rafael na kumakain, nanaig ang primal instinct ni Clarice. Ang pandidiri ay natalo ng gutom. Inagaw niya ang natitirang tinapay mula sa kamay ni Rafael at nilamon ito na parang isang hayop. Sa loob ng ilang segundo, naubos ang tinapay. Pareho silang humihingal, nagkatinginan na walang laman ang mga mata. Hindi busog, ngunit ang laman sa kanilang tiyan
ay nagbigay daan sa kanila na mag-isip ng mas malinaw, na nagdala sa kanila sa katotohanan kung gaano kasira ang kanilang buhay. Kasalanan mo ang lahat ng ito, biglang sabi ni Clarice, pinupunasan ang mga mumo ng tinapay sa gilid ng kanyang labi. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Kasalanan ko, ikaw ang nagpumilit na pumunta sa Paris. Ikaw ang nag-udyok sa akin na ubusin ang yaman ni Aurora. Kung hindi dahil sa magastos mong pamumuhay, hindi ako gagawa ng ganito. Ah, so sinisisi mo ako? Tumayo si Clarice. Tumataas ang kanyang boses at nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan. Ikaw ang tanga na nagpanggap na matalino, isang magaling na direktor, pero naloko ng sarili mong asawa. Ang asawa mong iyon ang demonyo, at ikaw ang tanga dahil hindi mo namalayan na ipinagpalit ang maleta. Anong klaseng lalaki ang hindi makakilala sa bigat ng ginto at ladrilyo? Tumahimik ka. Tumayo rin si Rafael, namumula ang kanyang mukha. Kung hindi ka abala sa pakikipaglandian kung kani-kanino bago mo ako makilala, baka nagamit mo yung utak mo para tumulong mag-isip. Gago, malakas na itinulak ni Clarice si Rafael. Si Rafael, nagalit at pagod, ay nawalan ng kontrol. Sinampal niya si Clarice. Pak! Malakas ang tunog ng sampal. Napaurong si Clarice. Hawak ang kanyang pisngi na may tingin ng hindi paniniwala. Sa Maynila, laging siyang inaalagaan ni Rafael, sinasamba na parang reyna. Ngayon, sa malamig na bangketa ng Paris, sinaktan siya ng lalaking iyon. Sinampal mo ako. Nanginginig na bulong ni Clarice. At pagkatapos ay sumigaw siya. Sinugod niya si Rafael, kinalmot ang mukha, at sinabunutan ang kanyang buhok. Nag-away sila sa bangketa na parang dalawang ligaw na pusa na nag-aagawan ng teritoryo. Ang mga tao sa paligid ay huminto. Ang ilan ay naglabas ng cellphone para mag-video, habang ang iba ay tumawag ng pulis. Wala nang romansa, wala nang tunay na pag-ibig na ipinagmamalaki nila noong tinatraidor nila si Aurora. Ang natitira na lang ay purong puot, dalawang makasalanan na nagpapahirapan sa isa't isa sa impyernong sila mismo ang gumawa. Biglang dumating ang dalawang pulis ng Pransya at pinaghiwalay sila. Hinila si Rafael at itinulak si Clarice. Sumigaw ang pulis sa mabilis at malakas na Pranses. Itinaas lang ni Rafael ang kanyang mga kamay, sinusubukang ipaliwanag sa pautal-utal na Ingles na sila ay mga turistang naubusan ng pera. Nang makita ang kanilang mga pasaporte, umiling lang ang pulis, nagbigay ng babala na huwag gumawa ng gulo at pinalayas sila. Sugatan, puno ng kalmot at durog ang puso, naglakad sila palayo, magkahiwalay ng 2 metro, hindi na magkahawak kamay. Pagsapit ng gabi, nakahanap sila ng isang tahimik na sulok malapit sa isang parke na may libreng wifi. Ang cellphone ni Rafael ay may natitirang 5% na baterya. Ito ang kanilang huling buhay para kumonekta sa mundo. Tingnan mo ang balita sa Pilipinas, sabi ni Rafael. Mayroon pa siyang kaunting pag-asa na baka naawa si Aurora at inalis na ang block o may mga kaibigan siyang mauutangan. Nanginginig, binuksan ni Rafael ang data. Sunod-sunod na notifikasyon ang pumasok, hindi mga mensahe ng tulong, kundi mga singil at mura mula sa mga collector ng online loan na ginawang emergency contact ni Clarice. Binaliwala ito ni Rafael at binuksan ang Instagram. Ang pinakaunang post ay mula sa opisyal na account ng kumpanya ni Aurora. Kakapost lang 1 oras na ang nakalipas. Doon, nakatayo si Aurora sa isang podium sa isang prestihiyosong business event. Suot niya ang isang eleganteng pulang gown. Hawak niya ang tropeo para sa Best Woman Entrepreneur of the Year. Nagniningning ang kanyang mukha, puno ng kumpiyansa ang kanyang ngiti. Sa tabi niya ay si Dalisay, ang kanilang anak, na nakangiti rin habang may hawak na bulaklak. Ang caption ay, "Salamat sa parangal na ito. Ang tagumpay na ito ay para sa aking anak at sa aking mahusay na team. Ang pagtatapon ng hindi kailangang pabigat ay susi pala para makatakbo ng mas mabilis. Ang buhay ay maganda kung napapaligiran ka ng mga tapat na tao." New chapter success, no drama. Paulit-ulit na binasa ni Rafael ang caption. Pagtatapon ng pabigat. Ang pabigat na iyon ay siya. Sa comment section, daan-daang tao ang bumati. Ang ilang mga kaibigan ni Rafael
na dati niyang nililibre gamit ang pera ni Aurora, ay nag-comment din, pinupuri si Aurora at pinaparinggan ang nawawalang asawa. Tingnan mo ito! Inabot ni Rafael ang cellphone kay Clarice. Tiningnan ni Clarice ang litrato. Nakita niya kung gaano kaganda si Aurora. Nakita niya ang tunay na diamante sa leeg ni Aurora. Ang diamanteng dapat sana ay sa kanya kung nagtagumpay ang plano ni Rafael. Ang inggit na sumunog sa dibdib ni Clarice ay sobrang init na parang gusto niyang sumuka ng dugo. Nanalo siya. Mahinang bulong ni Clarice. Nanalo talaga siya, Rafael. Nagpipiesta siya doon habang tayo ay nag-aagawan ng tirang tinapay dito. Biglang dumilim ang screen ng cellphone. Kumislap ang logo ng low battery at pagkatapos ay namatay. Naging itim ang screen. Patay. Ang kanilang huling koneksyon sa mundo ay naputol na. Ang kanilang pag-asa ay namatay kasabay ng cellphone. Ibinagsak ni Rafael ang cellphone sa lupa. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak. Hindi iyak ng tunay na pagsisisi, kundi iyak ng isang talunan na hindi matanggap ang pagkatalo. Aurora. Umungol si Rafael sa kalangitan ng Paris. Nawala ang kanyang boses sa hangin. Sa malayo, kumikinang ang Eiffel Tower na parang isang higanteng gitnang daliri na itinuturo sa kanila ng mundo. Naintindihan ni Rafael na hindi na ito tungkol sa pag-survive. Ito ay isang instant na parusa. Hindi na kailangang dumihan ni Aurora ang kanyang mga kamay para patayin sila. Hahayaan niya lang silang mabuhay at ang oras ang dahan-dahang magpapahirap sa kanila hanggang sa mabaliw. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, na-miss ni Rafael ang mga sermon ni Aurora, ang simpleng luto niya, at ang init ng tahanan na dati niyang itinuturing na boring. Ngunit ang lahat ng iyon ay parang milyon-milyong taon na ang layo. Hindi maabot ng maruruming kamay ng isang taksil. Lumipas ang 2 linggo. Ang Paris ay hindi na lungsod ng mga ilaw, kundi isang malamig na libingan para sa dignidad ni Rafael. Nagsimula nang bumagsak ang lamig ng taglamig, nagyayelo sa mga natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Umalis na si Clarice, 3 araw na ang nakalipas. Nawala ang babae, sumama sa isang matandang dayuhan na nakilala niya sa isang bar. Ipinagpalit ang kanyang katawan para sa isang mainit na sopas at isang kama. Iniwan si Rafael na mag-isa, yakap ang walang lamang Louis Vuitton na maleta sa isang mabahong pasilyo ng istasyon ng metro. Nang sa wakas ay nagsagawa ng regular na raid ang mga pulis ng imigrasyon, hindi tumakbo si Rafael. Sumuko siya na may blankong tingin. Tanggap na. Pasaporte na paso. Visa na paso. Illegal ka. Malamig na sabi ng opisyal habang ipinoposa siya. Sa loob ng sasakyan na magdadala sa kanya sa deportation center, tiningnan ni Rafael ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na siya isang direktor o isang asawa. Isa na lang siyang pakete ng basura na handang ipabalik sa Pilipinas para harapin ang isang mas malupit na katotohanan. Lumapag ang eroplano ng Philippine Airlines sa NAIA habang malakas ang buhos ng ulan sa Maynila. Ang langit ay kulay abo at malungkot. Katulad ng kinabukasan ng lalaking nakaupo sa pinakalikurang upuan ng economy class. Sa pagitan ng 2 matipunong opisyal ng imigrasyon, umuwi na si Rafael Pratama. Ngunit ang kanyang pag-uwi ngayon ay ibang-iba sa kanyang pag-alis 2 linggo na ang nakalipas. Wala ng exclusive lounge, walang champagne, at walang mayabang na ngiti. Suot niya ang isang lumang hoodie na bigay ng social services ng Pransya. Payat ang kanyang mukha, tinubuan ng magaspang na balbas, at ang kanyang mga mata ay malalim at walang buhay. Ang amoy ng kanyang katawan ay pinaghalong maasim na pawis at kawalan ng pag-asa. Habang dumadampi ang gulong ng eroplano sa runway, naalala ni Rafael ang sandaling ipinadala niya ang malupit na mensahe kay Aurora. Paalam. Mahirap na babae, sulat niya noon. Sinampal siya ng kabalintunaan ng sobrang lakas na gusto niyang masuka. Ngayon, siya na ang mahirap sa yaman, mahirap sa dignidad, at mahirap sa moralidad. Lakad. Utos ng opisyal sa tabi niya nang huminto ang eroplano. Ginabayan si Rafael palabas. Umaasa siyang makakatakas siya palabas ng airport at maglalaho sa mga eskinita ng Maynila. Ngunit si Aurora ay isang chess master na laging nag-iisip ng 10 hakbang sa unahan. Hindi lang niya blinok ang mga ATM card.
Siniguro rin niya ang isang karapat-dapat na pagsalubong para sa kanyang asawa. Paglabas mismo ng eroplano, 4 na pulis na nakauniporme ang naghihintay. Isa sa kanila ay may hawak na pulang folder. "Kayo po ba si Ginoong Rafael Pratama?" tanong ng pulis. Mahinang tumango si Rafael, nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Inaaresto ka namin sa kasong paglustay ng pondo ng kumpanya, ang PT Arini Sejatera, na nagkakahalaga ng 15 bilyong piso, pamemeke ng mga dokumento at pagnanakaw ng mga alahas. Ito ang warrant of arrest." Hindi na nakapagtanggol si Rafael. Click. Ikinabit ang malamig na posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog na iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa hatol na kamatayan. Ang mga taong kadarating lang ay nakatingin sa kanya. Ang ilan ay nagbubulungan, ang ilan ay nagvivideo. Yumuko ng malalim si Rafael, umaasang mabibiyak ang sahig at lalamunin siya ng buo. Pagkalipas ng 3 araw, sa visiting area ng isang detention facility, nakaupo si Rafael sa isang malamig na bakal na upuan. Suot niya ang isang orange na damit ng preso. Kinalbo na siya. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Naghihintay siya ng may kaba. Sinabi ng kanyang abogado na may gustong makipagkita sa kanya. Bumukas ang pinto. Ang amoy ng mamahaling pabango ay pumasok. Isang amoy na pamilyar kay Rafael. Ang amoy ng tahanan, ang amoy ng karangyaan, na dati niyang sinayang. Pumasok si Aurora. Mukha siyang napakaganda. Suot niya ang isang navy blue na damit na elegante. Nakaayos ang kanyang buhok at may manipis na makeup. Dala niya ang isang tunay na Hermes bag, hindi isang maleta na puno ng basura. Umupo si Aurora sa harap ni Rafael, pinaghihiwalay ng isang salamin na mesa. Walang emosyon sa kanyang mukha. Tanging isang katahimikan na parang isang lawa bago ang bagyo. "Aurora," basag ang boses ni Rafael, puno ng pigil na iyak. "Aurora, patawarin mo ako." Tinitigan siya ni Aurora. "Hello, Rafael? Kumusta ang bakasyon mo? Narinig kong na-deport ka dahil sa pamamalimos sa Champs-Élysées. Nakakahiya para sa isang dating direktor." "Nagkamali ako, Aurora. Nagkamali ako." Lumuhod si Rafael sa mesa, sinusubukang abutin ang kamay ni Aurora. Ngunit inalis ni Aurora ang kanyang kamay nang may pandidiri. "Pakiusap, bawiin mo ang kaso mo, Aurora. Ayokong makulong. Gagawin ko ang lahat. Maging katulong mo, driver mo, kahit ano, para kay Dalisay." Aurora, kailangan ni Dalisay ng isang ama. Nang marinig ang pangalan ni Dalisay, tumalim ang mga mata ni Aurora. "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko." Nawalan ka ng karapatan na banggitin ang pangalan niya nang sinubukan mong nakawin ang kanyang kinabukasan para magpakasaya kasama ang kalaguyo mo. Si Clarice ang nagpilit sa akin. Siya ang nag-udyok. Sinubukan ni Rafael na ibaling ang sisi. Lumabas na naman ang kanyang kaduwagan. Tumawa ng bahagya si Aurora, isang tawa na tumutusok. Laging naninisi ng iba. "Alam mo, Rafael, 6 na buwan ko nang alam ang tungkol sa inyo." Nanahimik ako. "Binigyan kita ng pagkakataon. Hinintay kong matauhan ka. Pero anong ginawa mo? Pinlano mo pang ubusin ang yaman ko. Akala mo tanga ang notaryo. Akala mo hindi ko alam na pineke mo ang pirma ko." Nanlaki ang mga mata ni Rafael. "So lahat ng iyon ay isang patibong? Lahat?" "Oo." Kalmadong sagot ni Aurora. "Ang 14 milyong piso na inilipat ko sa debit card mo ay peking pondo mula sa isang virtual account na isinadya kong ma-autoblock kapag may transaksyon sa ibang bansa. Ang mga dokumento ng ari-arian na dala mo ay mga colored photocopy lang na walang legal na bisa. At ang maleta." Ngumisi si Aurora. Isang ngiti na nagpatigas ng dugo ni Rafael. "Ang maletang iyon ang aking obra maestra. Gusto kong maramdaman mo kung paano ang nasa tuktok ng pag-asa, tapos ay ibabagsak sa pinakailalim ng katotohanan. Nang buksan mo ang maletang iyon sa 5-star hotel at makita ang mga lumang duster, iyon ang sandaling nasiyahan ako. Ipinagpalit mo ang isang asawang diamante para sa mga ladrilyo, kaya binigyan kita ng tunay na mga ladrilyo." Humagulgol si Rafael. Ang kanyang puso ay durog hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil naintindihan niyang talo na siya. Talo sa talino, sa diskarte, at sa moralidad mula sa babaeng minamaliit niya.
Gaano ako katagal makukulong, Aurora? Mahina niyang tanong. Inihanda na ng abogado ko ang mga kaso. Paglustay, pamemeke, pagnanakaw. Sa mga ebidensyang hawak ko, hindi bababa sa 12 taon. Malamig na sagot ni Aurora. At paglabas mo, matanda ka na, mahirap, at mag-isa. Walang kukuha sa isang dating preso. Ang sama mo, Aurora. Ang sama mo. Tumayo si Aurora. Binalak mong iwan ako at ang anak mo nang walang ni isang kusing. Gusto mong magdusa kami habang nagsasaya ka sa Europa. Ibinabalik ko lang ang itinanim mo, Rafael. Ito na ang iyong anihan. Inayos ni Aurora ang kanyang bag, handa nang umalis. Oo nga pala, isa pa. Humarap si Aurora bago lumabas. Ang ating diborsyo ay napagdesisyunan na ng korte. Ang kustodiya ni Dalisay ay nasa akin na. Lahat ng ari-arian ay bumalik na sa akin. At ang bahay ng mga magulang mo na isinanla mo para sa online sugal noong nakaraang taon, kukunin na sana ng bangko, pero binili ko. Ang mga magulang mo ay nakatira na lang doon dahil sa awa ko. Kaya huwag kang umasang matutulungan kanila. Bumagsak si Rafael mula sa kanyang upuan. Napaupo siya sa malamig na sahig, umuungol ng walang tunog. Ubus na. Lahat ubus na. Siya ay binalatan ng buhay ng sarili niyang kasakiman. Paalam, Rafael. Masiyahan ka sa bago mong mundo, sabi ni Aurora, at lumabas ng hindi na lumingon. Epilogo. Isang taon ang lumipas. Isang marangyang rooftop restaurant sa isang skyscraper sa Makati ay puno ng tawanan. Nakatayo si Aurora sa gitna, may hawak na baso ng alak, napapaligiran ng mga kasamahan sa negosyo at mga kaibigan. Ipinagdiriwang nila ang paglawak ng kanyang kumpanya sa pandaigdigang merkado. Congratulations, Ma'am Aurora. Napakagaling ng iyong mga nagawa ngayong taon. Puri ng isang dayuhang investor. Salamat. Ito ay dahil sa pagsisikap ng team at kapayapaan ng isip matapos kong itapon ang nakalalasong basura. Sagot ni Aurora na may makahulugang ngiti. Sa isang sulok, si Dalisay, na 6 na taong gulang na ngayon, ay masayang naglalaro kasama ang kanyang yaya. Lumaki siyang matalino at masaya, malayo sa anino ng kanyang ama. Naglakad si Aurora patungo sa balkonahe, tiningnan ang mga kumikinang na ilaw ng siyudad. Hinaplos ng hangin ang kanyang mukha. Pakiramdam niya ay malaya, napakalaya. Naalala niya ang huling balita tungkol kay Clarice. Nahuli ang babae sa hangganan ng Italia dahil sa kaso ng imigrasyon at prostitusyon. Ngayon ay nakakulong sa isang bilangguan ng mga babae doon, walang dumadalaw. Samantalang si Rafael ay nagtitiis sa loob ng New Bilibid Prison, naging biktima ng pambubuli ng ibang mga preso na galit sa mga white-collar criminal. Nahanap na ng hustisya ang kanyang daan. Humigop si Aurora ng alak. Ang lasa ay matamis, kasing tamis ng tagumpay. Natutunan niya ang isang mahalagang aral sa buhay. Huwag gisingin ang isang natutulog na leona at huwag maliitin ang isang tahimik na asawa. Dahil kapag ang isang mabait na asawa ay naging masama, kahit ang demonyo ay uupo para kumuha ng aral. Ngumiti si Aurora, bumalik sa party, iniwan ang madilim na nakaraan, at hinarap ang isang kinabukasan na kasing kinang ng diamanteng hindi nanakaw ng kanyang asawa. 5 taon ang lumipas, ang gininto ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang tumagos sa mga dahon ng niyog sa isang pribadong villa sa El Nido, Palawan. Ang hangin ay mabango, amoy ng mga bulaklak ng kalachuchi at kapayapaan. Malayo sa ingay ng Maynila at sa mga alaala ng korte at kulungan, nakaupo si Aurora sa isang upuan na yantok, may hawak na libro. Hindi na siya ang Aurora 5 taon na ang nakalipas na naghihintay sa kanyang asawa na may kaba. Ang Aurora ngayon ay mukhang mas bata, malusog ang balat, at nawala na ang mga guhit ng pag-aalala sa kanyang mukha. Mama! Mama! Tingnan mo! Ang masayang sigaw ay bumasag sa pag-iisip ni Aurora. Si Dalisay, na 10 taong gulang na ngayon, ay tumatakbo paakyat sa hagdan. Mahaba ang kanyang buhok at masaya ang kanyang mukha. Hawak niya ang isang maliit na gintong tropeyo. Nanalo ka na naman sa piano recital? Tanong ni Aurora. Iniaabot ang kanyang mga kamay para yakapin ang kanyang anak. Opo, sabi ng mga hurado, perpekto raw ang fur elise ko.
Sabi rin ni Tito Adrian, tama raw ang tempo ko. Ngumiti ng malapad si Aurora, hinalikan ang ulo ni Dalisay. Ang galing talaga ng anak ni Mama. Proud na proud ako sa'yo. Ang pangalang Adrian na binanggit ni Dalisay ay nagpalingon kay Aurora. Mula sa daan, isang matipunong lalaki na nakasuot ng puting linen na polo ang naglalakad. Si Adrian, isang kilalang landscape architect na nakilala ni Aurora sa isang charity project 2 taon na ang nakalipas. Ang lalaking ito ay ibang-iba kay Rafael. Hindi kailanman nagtanong si Adrian tungkol sa bank account ni Aurora. Hindi siya humiling ng mga mamahaling bagay. Siya pa nga ang laging nagpapaalala kay Aurora na magpahinga. Minahal ni Adrian si Dalisay na parang sarili niyang anak, hindi bilang isang paraan para manipulahin ang ina nito. Congratulations, Princess! Bati ni Adrian habang inaabot ang isang strawberry gelato kay Dalisay. Salamat po, Tito Adrian. Kinuha ni Dalisay ang ice cream at tumakbo papunta sa duyan. Umupo si Adrian sa tabi ni Aurora. Hinawakan ang kanyang kamay. Masaya siyang lumalaki, Aurora. Nagtagumpay ka. Tiningnan ni Aurora si Dalisay. Uminit ang kanyang puso. Dati, ang pinakamalaki niyang takot ay ang lumaki si Dalisay na may trauma mula sa isang sirang pamilya. Ngunit ang pag-aalis pala ng lason ang nagpatubo sa puno. Akala ko dati, nawasak na ang kaligayahan ko nang magtaksil si Rafael, bulong ni Aurora. Iyon pala ang paraan ng Diyos para linisin ang daan para sa tunay na kaligayahan. Tapos na ang nakaraan, Aurora. Malambing na sabi ni Adrian. Napagbayaran na ni Rafael ang kanyang kasalanan. Nakuha mo na ang hustisya. Ngayon, oras mo nang anihin ang iyong mga tagumpay. Tumango si Aurora. Totoo nga, ang huling balita na narinig niya ay kalalaya lang ni Rafael noong nakaraang buwan. Nagtatrabaho na lang daw ito kung saan-saan. Nakatira sa isang masikip na paupahan at sakitin. Wala nang Clarice, walang yaman, walang respeto. Ngunit ang kakaiba, hindi na nakaramdam ng kasiyahan si Aurora. Naging neutral na lang siya. Nawala na ang galit dahil hindi na mahalaga si Rafael. Tama ka, sagot ni Aurora. Tiningnan niya si Adrian. Pagkatapos ay ang singsing sa kanyang daliri. Isang singsing na ibinigay ni Adrian noong nakaraang linggo. Panalo na ako, bulong ni Aurora sa sarili. Hindi dahil nawasak si Rafael, kundi dahil nakabangon si Aurora. Napalaki niya ng maayos ang kanyang anak. Pinalago niya pa ang kanyang negosyo. At ang pinakamahalaga, nabuksan niya ulit ang kanyang puso para sa isang malusog at tunay na pag-ibig. Lumubog na ang araw. Nag-iwan ng kulay ube na langit. Halika na, maghapunan na tayo, yaya ni Adrian. Naglakad sila papasok sa mainit at maliwanag na villa. Ang tawanan ni Dalisay, ang amoy ng pagkain, at ang init ng isang maliit na pamilya ay pumuno sa silid. Sa labas, maaaring madilim, ngunit sa puso ni Aurora, kasisikat pa lang ng araw at mas maliwanag pa kaysa dati. At diyan po nagtatapos ang kwento ni Aurora. Isang kwento ng pagtitiis, katatagan, at isang matamis na paghihiganti na nauwi sa tunay na kapayapaan. Habang kayo'y nakikinig, nasaan man kayo sa mundo sa mga sandaling ito, ano kaya ang inyong ginagawa? Kayo ba'y naglalakbay pauwi mula sa trabaho, nagpapahinga sa inyong tahanan, o marahil ay nag-iisip-isip kasama ang isang tasa ng kape? Nais kong malaman, ano ang inyong naramdaman? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? May aral ba kayong napulot na nais ninyong ibahagi? Hinihikayat ko kayong i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat isa sa inyo ay may boses at kwento, at nasasabik akong mabasa ang mga ito. Kung kinalugdan ninyo ang paglalakbay na ito, kasama si Aurora, isang maliit na pakiusap lang po. Pakipindot naman ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong po ito upang makagawa pa tayo ng mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon at aral sa ating lahat. Mula sa aking puso, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mag-iingat po kayong lagi.